Tan ko liig ko kung makauwi si Digong. Hanggang ngayong katapusan this year. No. Naman, pati si Mimi. Hoy, ulat yan. Huwag mahihiyang magtanong. Sir, ano po pinaglalaban natin? Nabalitaan ko lang may libreng pagkain daw at ayuda dito, kaya pumunta ako. Huwag mahihiyang magtanong. Best BBM project. Yung dep-dep, yung nililitin ng tubig pag tag-ulan, the best yun. Titiyakin natin ng dep-dep na imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. The best yun. Excuse me, can we get some respect for your baby president? Hit follow and show some love. Joke with anybody else, but not me. Do your duty, I will die for you. Dan ang pagbuduot bangag dan ang pagbuduot bangag Minutes police response. Kindly send policemen. Aurora EDSA intersection along EDSA na island. Wala pa eh. Ay, naku-Lord ka. Alright mga guys, welcome back to my channel! And today, andito na naman po tayo sa ating part 14 ni Tatay Digong para magtawa na naman tayo. Gusto ko, alisin ko na naman yung mga stress niyo dyan. Hindi maganda yung mga negative energy. Dito tayo sa positive na energy kasi lalabas na si Tatay Digong. Palakpakan tayo dyan mga guys. At saka shoutout dyan kay BP Sara. Ako, BP Sara, meron din mga video clips dito kay BP Sara mga guys. And again, shout out dito sa mga nagpakulay po. Ito si Ma'am Grace ko. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. At saka itong si Babe. Si Ma'am Sara B. Shout out. And merong kakaibang nagbigay ng pakulay mga guys sa pangalan BBM. Pero nung binasa ko po, talaga kikita niyo po. Bong Bangarg Marcos. Shout out sa inyo kabayan. Maraming salamat po yan. Alright, patuloy tayo mga guys. No? Yun po ang kay Tori na response. 3 minutes na po. Baka mapapahiya po kayo dyan. Sabihin nyo po, mabilis ang response. Kasi yung 3 minutes po, imposible po yan. Lalo na po sa buong bansa. Marami po talagang mag-aabala sa daan. Kaya, palagi makakantsawan lang po kayo dyan. Di ba? Alright mga guys, patuloy tayo dito kay Tatay Diggs. Tatay Diggs, pasok. I mean no offense to anybody. So beginning from now, zero tolerance for abuses committed by the law enforcement agencies, including the National Bureau of Investigation. Do not taint yourself in the company of known criminals and criminal syndicates. You will be sorry. There will be a major revamp. I will have an electronic thing there in the office to track your record. And I would know, at alam ko ngayon, kung sino yung mga generals who are tainted with corruption and drugs. And you know that I know, we all know, you better resign. You have no more future in the police. Joke with anybody else, but not me. Do your duty, I will die for you. Do your duty, and if in the process you kill 1,000 persons because you were doing your duty, and I will protect you. And if they will try to impeach me, I will hurry up the process and we go out of the service together. Pati si Mimi. Ulat yan. Men in uniform, firefighters from the Bureau of Fire Protection who risk
their lives battling blazes. Police officers from the Philippines. Ayaw ko sabihin kasi PNP ito si Tori. Police officers from the Philippine National Police. Who worked to maintain peace and order. Soldiers from the armed forces of the Philippines who face danger protecting the nation, and volunteers from various humanitarian groups who tirelessly extend relief and hope. Each meal was a small token of gratitude from the office of the Vice President. Mabuhay kayong lahat! Mabuhay ang OFWs! Mabuhay ang Pilipinas! Ang amoy. Pero salamat kayo ha. It really means a lot sa family. Buhay kayong lahat. Presidency of mine, wala akong dreams dito. But when I said, I will stake my honor, my life, and my presidency, ito. I can retire to the let go of the presidency tomorrow and be happy with my life. Bigyan mo sila mag-overtime para Monday, para this Monday noon magdating yung ang pagkain nandito na. Wala kayong problema sa pagkain. Ako na ang bahala. Huwag na kayong magluto, baski 10 taon. Libre na. Pasyal-pasyalan lang kayo dyan. Hindi na kailangan magtrabaho, okay? May 10 years. Libre yung pagkain. Kaya magtamad-tamara na itong mga tausog. So, ganun ang pangako ko. Hindi ako makatagal. Daan pa ako doon sa... Bigyan ko rin sila ng konti mga pagkain. My humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Senator, nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Huwag mahihiyang magtanong. Hindi mo nahawakan ang pera, pero ikaw nag-claim na 1.7 million lang yung laman ng malita. Paano nangyari yun? Sinabalitaan din po. Nabalitaan? Kanino mo nabalitaan? Sa mga usap-usapan. Usap-usapan? Maritis ka. Bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Pwede na ba? Nagtataka din ako. Ikaw ata nasabi, huwag mong ipapasukin si Duterte dyan. Nauna ka sa akin dito. Yung convoy mo, sinusundan ko. Siya, si President Duterte, ay umamin. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Paulit-ulit. Uulit-ulitin ko. Uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pina-spread or... Huwag mahihiyang magtanong. Sabi nila AI ka daw? Yes. Di ba sila nagbabasa ng title? Naka-hashtag AI naman ako, di ba? Fake news ka daw? Hindi po yun fake news dahil wala namang news o impormasyong binaluktot doon. Yun ay pawang opinion lamang. Kaninong opinion ba yun? Opinion po yun ng isang tunay na estudyante na takot ilabas yung sariling saloobin sa publiko dahil sa mga taong hindi marunong rumespeto sa opinion ng iba. Anong masasabi mo sa mga bashers? Pasensya na kung nasaktan ko ang damdamin ninyo. Pero sana matanggap nyo rin na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pananaw. Ito man naman taga Davao, hindi naman ito taga Davao. O, tignan mo. Ba't yun nandito? Nag-hold up kayo? Hindi, nagabaon talaga ako. Wala na wala. Wala.
Ubusin ninyo yan, ha? Oh. So, sunglass na lang. Ano pa dito? Wala. Ha? Hello, love. Postpone ang date natin. Naubos dito sa mga Maranao. Palagpakan na naman tayo mga guys kay Tatay Dig. Shout out sa iyo. Talagang nakakamiss po kayo mga guys. Diba? Alright, hanggang sa muli mga guys. Maraming salamat sa mga comment ninyo. Si Tatay Digong po ay makakalabas na po yan. Aabangan lang po natin ang mga announcement po dyan ni Atty. Kaufman. Kasi marami na pong mga lalabas na mga balita na dadalhin na po si Tatay Digong one of these days. Kasi importante na pong as soon as possible kasi si Tatay Digong daw medyo mahina, pumayat daw, sabi ni Pulong, di ba? Nakita niyo yung video ni Pulong, yung last visit to The Hague. Pumayat po si Tatay Digong. Pero anyway, kung makalabas na po yan, makalutuan na po yan ng pagkain ng mga, siyempre, yung mga inununan, mga munggos, mga bulag, yan. Baka babalik din yan, yung magkalaman din yan. Hopefully, we will just continue to pray for your Tatay Digong. Alright, thank you for watching mga guys. And again, shout out dyan sa mga nagpakulay. Maraming salamat sa inyo. Uulit-ulitin natin. Peke ang video. Maritis ka!